ang ating makakapanayam mula po sa Office of Civil Defense Region 1. Good afternoon po, sir. Pagbati at pakilala na lang po muna kayo sa ating listeners and viewers po. And so isang magandang hapon po sa ating lahat po. Ako po si Adrian Magsulingan po ng Office of Civil Defense Region 1 po. So isang magandang hapon po sa ating lahat po, lalong-lalo na sa mga tagapakinig po natin dito po sa atin pong program. Good afternoon po. Yes, good afternoon po, sir. Ako po pala ang inyong makakasama, no, late po. Bombo Jaira May Anca. At ngayon po, sir, tatalakayin naman po natin ito nga pong ukol sa paghahanda po ninyo ngayon at data updates, gale warning and maging alert codes po regarding po dito sa nararanasan po nating bagyong Maymay. So, ano-ano po yung pinakabagong update ng OCD or Office of Civil Defense Region 1 tungkol po sa sitwasyon ng bagyong Maymay at ano po yung mga lugar na patuloy po ninyong minomonitor po? So sa kasalukuyan po, ma'am, sa ating pong mga tagapakinig, ang ating pong Regional Disaster Risk Reduction and Management Council po ay nakataas po ang Blue Alert status po. Nang sa gayon po ay mas pinaigting ang ating pong komunikasyon, monitoring po sa lahat po ng mga probinsya ng Region 1. Bukod dito, ma'am, ay activated na po ang selected response clusters po natin dito sa Region 1 na handa pong magbigay ng augmentasyon po sa atin pong mga local government units and sa atin pong mga kababayan if mangangailangan na po sila ng tulong. Sa atin naman pong latest po na mga updates base po sa atin pong latest po na situation report and data po from our warning and surveillance agencies and even our RDRMC1 member agencies, may at least 7,300 plus na po na mga pamilya ang apektado po. Nakatubas po nito ang more than 26,600 po na mga individual yung apektado po. Dulot nga po simula pa nung kay Bagyong Luis, Southwest Monsoon. And yun nga ngayon po yung kay Bagyong Maymay sa mga probinsya po ng La Union and Pangasinan. Batay po sa kasalukuyang datos po, sir, ano naman po yung mga posibleng panganib na dapat pong paghandaan ng mga komunidad, lalong-lalo na po yung mga nasa mabababang lugar at coastal areas po? Ayun, kaya po pinag-iingat natin ang atin pong mga kababayan, especially po sa probinsya po, sa mga probinsya ng Ilocos Sur and La Union, dahil base po sa atin pong latest po na weather advisory, makakaranas po tayo ng more than 200 po millimeters of water po, rainfall, simula ngayon hanggang bukas po. Sa mga probinsya naman po ng Pangasinan, dyan po sa Pangasinan ay na-expect po ang 100 to 200 millimeters of water po. And sa probinsya naman po ng Ilocos Norte ay inaasahan po yung 50 to 100 millimeters of rainfall po. Kaya po sa mga nasa low-lying areas po or dun po sa mga frequent na binabaha po ay sana po ay mag-ingat, maging alerto. Bukod dito, ma'am, ay atin pong may mga barangays na po tayo dito sa Region 1 ang susceptible din po sa rain-induced landslide. Maaari po nilang i-check kung apektado po ang kanilang barangay po sa website po or sa Facebook page po ng DNR MGB po. Kaya dahil po ang mga areas po na ito, yung mga may posibilidad na magkaroon po ng landslide and even po flooding po dahil nga po dulot po nung mga binabantayan po natin na weather systems. Yes po. Sa inyo naman po, sir, sa panig po ng Office of Civil Defense Region 1, ano-ano naman po yung mga paghahandang isinasagawa po ninyo, maging yung mga lokal na pamahalaan para po matiyak yung kaligtasan ng mga residente bago pa man po lumakas ang epekto po ng bagyong Maymay? So sa atin po, ang sa Office of Civil Defense Region 1 kasama po ng atin pong mga RDRMC1 member agencies po ay nag-conduct po ng weather updating po kanina upang i-check po kung ano yung posibleng maging epekto ng atin pong bagyong Maymay and yung sa Southwest Monsoon po. Bukod dito, ma'am, ang atin pong Office of Civil Defense po ay may mga naka-preposition na pong mga non-food items such as mga hygiene kits, family packs, mga shelter repair kits po sa mga probinsya po dito sa Region 1 upang tiyakin po na mas mabilis na may bibigay po ng augmentasyon sa atin pong mga local government units. May mga nakaantabay na rin po na mga non-food items din po dito po sa may warehouse po natin dito sa La Union. If kakailanganin pa ng mas malaking tulong pa ang atin pong mga local government units po ay handa po tayong magbigay nito. Yes.
Sir, maaari po ba ninyong ipaliwanag po kung ano po ba yung kahulugan ng mga alert code at paano po ito malalaman ng publiko kung kailan po nila kinakailangan yung agarang paghahanda o paglikas po? Ayun, kung dun po sa pagkakaiba po ng atin po mga alert statuses po, so pag white po, ibig sabihin po, nasa normal monitoring, normal condition po, wala po tayong binabantayan na sama ng panahon or other po ng mga hazards. Pag naka-blue po tayo, heightened po yung atin pong monitoring, naka-standby ang atin pong mga assets, naka-preposition ang atin pong mga assets sa mga strategic areas na if ever ay kailangan ng i-deploy, ang mga ito ay handa na. For red alert status naman po, ito po yung pinakamataas na level ng alert status po sa atin po dito sa DRRM. And pag red alert status po, activated na po lahat ng atin pong response cluster, nakahanda na, ready to deploy ang lahat po ng mga assets po natin dito sa Region 1. Sir, may update po ba tayo dito po sa lalawigan ng Pangasinan kung may mga naitala na po tayong alert code sa mga bayan or cities po dito sa lalawigan po ng Pangasinan? Kung dun po sa alert status po as per our latest po na communication, ang probinsya ng Pangasinan po through the PDRRM office po ay naka-blue alert status po para sa mas pinaigding heightened po na monitoring po sa lahat ng local government units po dyan po sa may Pangasinan. Okay. Dito naman po tayo sa gale warning po, sir. Ano po yung kahulugan nito at ano po yung maipapayo po ninyo sa mga mangingisda at mga komunidad na malapit po sa karagatan habang umiiral or patuloy pong umiiral itong ang bagyong Maymay? Ayun, so sa gale warning po, ang ibig sabihin naman po nito ay may hindi po hindi okay yung sitwasyon po sa atin pong mga karagatan. Malalakas po yung bugso ng hangin, matataas po yung alon po, kaya hindi po safe na po wala po ang ating mga kababayan base po sa latest po na data from our pag-asa, yung 8 meters to 4.5 meters po as po ng alon po sa atin po dito sa coastal areas po atin po mga isda na huwag munang pumalaot dahil nga po may badya ng malalakas po na alon at hangin po sa ating mga. Okay, sir. Kumusta naman po yung kahandaan ngayon or sa pakikipag-ugnayan po natin sa iba't ibang LGUs? Kumusta po yung preparation nila sa mga evacuation center, sa mga rescue teams at iba pa pong response units na sa atin pong nasasakupan? Ay ma'am, base po sa atin pong komunikasyon sa lahat po ng mga provincial DRRM offices po, dito rin handa po ang ating pong mga local DRRM offices po na makapag-provide ng necessary na tulong po sa ating pong mga kababayan. May mga response assets na po silang naka-standby, and for others po may mga naka-preposition na din po sa iba't ibang mga lugar po or mga areas para mas mabilis po yung pagbigay po ng tulong po sa atin pong mga kababayan. Sa mga evacuation centers or areas naman po, ay handa naman na po ang atin pong mga local evacuation centers na tumanggap po ng mga kababayan po nating maililikas in case po na kailangan po nilang lumikas or mag-preemptive evacuation po as preparation epekto po ng Bagyo Maymay. Okay. For my last question po, sir, ano na lang po yung mensahe or paalala po ninyo sa mga residente dito po sa lalawigan ng Pangasinan, particularly sa buong Region 1 po habang patuloy pong binabantayan ito pong epekto ng Bagyong Maymay? Ulit-ulit natin sa atin pong mga kababayan na kung mag-conduct po ng preemptive evacuation or any evacuation efforts po, ang ating pong mga napamahalaan, sila po sana ay sumunod para din po kasi ito sa kanilang kaligtasan, ma'am. Bukod dito, ma'am, ay ang pagiging updated po ng ating pong kababayan sa mga latest news updates po from our warning and surveillance agencies po, kagaya po ng DYST Pag-asa, DNRMG, bigyan na din po ng Civil Defense Ilocos Region po para sa mga updates sa mga balita or information na kailangan po nilang malaman sa pagbabantay po natin kay Bagyong Maymay and sa Southwest Monsoon. Bukod dito, ma'am, yung paghahanda po ng ating pong mga kababayan ng mga go bags sa kanilang mga kabahayan po na naglalaman po ng mga
kagamitan na kakailanganin po nila if sila po ay lilikas, kagaya po ng mga pagkain po na hindi madaling masira, mga kumot, radyo, tubig, mga mahalagang dokumento, at iba pa pong mga kagamitan na sa tingin nila ay kakailanganin nila in case man po ay sila ay lumikas. Yun lamang po, mag-ingat po tayong lahat. Okay. Sir, baka may gusto pa po kayong idagdag sa inyo pong mga or sa mga information or may gusto po kayong batiin bilang panghuli po. Ayun po, papaalala na lang ulit sa atin pong mga kababayan na kung may mga incidents silang ma-monitor, makita po, ay wag po silang mag-atubili, humingi ng tulong po sa ating pong mga local disaster risk reduction and management offices po. Sila po ay handang tumulong sa atin pong mga kababayan na mangangailangan po ng tulong po in case of any emergencies po. Okay. Okay, sir, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak dito po sa ating programang Bombo Reports Afternoon Edition. Mag-iingat na lamang po kayo, sir, sa araw-araw po ninyong pamumuhay. Again, maraming salamat po.